Formal nang nagsimula ang taunang kamandag military exercises sa pagitan ng puwersa ng Pilipinas at ng Amerika. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, hindi ito nakatuon sa tensyon sa West Philippine Sea pero parte ng paghahanda sa posibleng gulo sa Taiwan. Yan ang pampagising na balita ni Brian Castillo. Muling sasabak sa malaking pagsasanay ang libu-libong sundalong Pilipino at Amerikano. Ngayong araw, muling umarangkada ang kamandag o kaagapay ng mga mandirigma ng dagat military exercise. Layo nitong palakasin ang kakayahan ng dalawang bansa na tumugon sa anumang banta at sitwasyon. The exercise will not only enhance our defensive capabilities but will also improve our ability to respond swiftly and efficiently to humanitarian and natural crisis. Naiiba ang kamandag exercise ngayong taon dahil kasama rin ang iba pang kaalyadong bansa ng Pilipinas, gaya ng Australia, Japan, South Korea at United Kingdom. Observers naman ang France, Indonesia at Thailand. Sa kabuuan, mahigit 2,000 sundalong Pilipino at dayuhan ang kasali. Sesentro ito sa coastal defense o pagdepensa sa mga baybayin, amphibious operations o pagkilos ng mga sundalo mula sa dagat patungo sa lupa at pagresponde sa mga kalamidad at iba pang humanitarian operations. Giit ng Philippine Marines, hindi dapat questionin ang military exercises ng magkakaalyadong bansa. Hindi raw ito pang-uudyok ng gulo sa rehiyon. Firing those missiles within our territory or exercise area, I think we have the freedom to conduct that exercise or that event. Pero karamihan sa drills gagawin sa Hilagang Luzon at hindi isinasantabi ang paghahanda sa posibleng pagsiklab ng gulo sa Taiwan Strait. Kasunod yan ang katatapos lang na military exercise ng China sa karagatan ng Taiwan. This exercise, regardless of what's going on geopolitically, is going to happen, and it's to benefit really the Philippine Marine Corps, our partners and allies in the region, to come together to get better. To respond to anything. Isasagawa ang kamandag exercise sa iba't ibang lugar sa bansa hanggang October 25. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5.